Sandali lang po ha. So yung mga katekista, dadalhin nyo na po ang inyong mga bata doon. At doon sa landing na yon, may sasalubong sa inyo at sasabihin kung saan kayong kwarto pupunta. Opo. So, merong usher doon. Okay. May sasalubong sa inyo. Nasaan po Our Lady of Mercy at Banal na Sacramento? Ayan, punta na po kayo doon sa may landing. St. Francis Xavier. St. Francis Xavier. Okay, nandito po si Ate Lira. Ayun, si Ate Lira. Okay. Yung may hawak na wand. Okay? So, Our Lady of Mercy, Banal na Sacramento, St. Francis Xavier, Mary the Queen. Mary the Queen, Ina ng Buhay, San Bartolome, Maximilian Kolbe, St. Vincent, Holy Family, Ascension of our Lord, Christ King of the Universe. Wait lang po. Tanong ko po. Mahang itinatag ni Jesus. Sino ba si Jesus? Siya ang bukal ng awa. At si Maria lang naman ang siyang nabuhay na nagdala sa kanyang sinapupunan ng bukal ng awa. At yun ay si Jesus. Dinala ni Maria ang bukal ng awa sa mundo. Para saan? Para sa kaligtasan nating lahat. Para magkaroon tayo ng pag-asa. At ang pinanggagalingan ng pag-asa natin, walang iba kundi si Jesus. Ulitin ko ha, siya ang bukal ng awa sa daigdig at dinala siya ng isang babaeng nagngangalang Maria. Tama lang na tawagin si Maria na ina ng awa. Mula nang siya'y sabihan ng anghel na magiging ina siya ng tagapagligtas hanggang sa kamatayan, pinatunayan ni Maria ang kanyang pagiging, taong punong-puno ng pag-asa. Nakita niya kung paano pinahirapan ng anak niya bagamat walang kasalanan. Nasaksihan niya kung paano pinako sa krus ang anak niya. Nasaksihan niya hanggang sa ito'y mamatay. Bakit? Nasa paanan siya ng krus. Nakita ni Maria kung paano dinala niya na anak sa sanlibutan ay walang awang pinatay. Pero tahimik na itong tinanggap. Bagamat sugatan ang kanyang puso, bagamat sugatan ang kanyang kaluluwa, tahimik na lahat ng tinanggap. At hanggang kamatayan, nanatili si Maria na naging ina ng bukal ng awa. Intindihan ba ninyo mga bata? Kaya hindi lang natin tatawagin si Maria ang ina ng simbahan. Siya din ay ina ng awa. No? Kaya, si San Bartolome, buong pag-asa na isinabuhay niya ang pananampalataya mula sa unang araw na makilala niya palang si Jesus. Napuno siya ng pag-asa at yung pag-asa na yon ang nagdala sa kanya sa kabanalan. Katulad ni Maria. Ikaw, puno ka ba ng pag-asa? Sino ang pwede natin maging huwaran at tutularan para tayo din ay maging puno-puno ng pag-asa? Si Maria, ang ina ng awa, at saka si San Bartolome. No? At sinasabi nga, kayong mga kabataan, liwanag ng pag-asa.
Kaya hindi pwede tayo ay mawawala ng pag-asa dito sa ating buhay. Ang isang tao, bata pa man, pwede nating maipakita sa lahat ng tao na puno-puno tayo ng pag-asa. Alam mo, simulan mo palagi sa pag-isip sa umaga na iniisip mo si Maria na ina ng awa, iniisip mo isang banal na katulad ni San Bartolome na inalay ang buhay. Kasi ang mga kabataan ngayon, parang konting problema lang, ay ano na nangyayari? Ito, hindi ko gustong madalas marinig sa mga bata. Gumagaya sa social media. Sasabihin, huwag mo nga akong pulutin. Depress ako ngayon. Ha? Alam niyo bang napakapangit na salita yung salitang depress? Alam niyo bang napakapangit na salita yung stress? Kasi yun ay nagsasabi na ikaw ay hindi na nabubuhay sa pag-asa ng may Diyos na sa atin ay nagbibigay palagi na pag-asa. Huwag na huwag natin maging mukhang bibig, mga kabataan na i-depress ako malungkot ako Huwag ka lumapit sa akin, gusto mo ako lang. Naku, hindi po maganda yun. Ha? Ang isang batang katulad ninyo, pwede kayong pagpunan din ng pag-asa ng ibang tao na dumadating sa punto ng buhay na parang sila ay kumakapit na lang sa dulo ng pag-asa para mabuhay. No? Kaya ang mga bata, hindi tayo dapat nagiging biktima ng social media. May magagawa ka bilang liwanag ng pag-asa at ito ay yung pagtulong mo rin sa pagkabuhayan. No? Pagkabuhayan, paano? Ayan. Kanina, may mga pumasok dito, umupo ka agad doon. Akala siguro nila kung anong gagawin nila. Nakita niyo yung mga nandun sa mesa? May mga basahan doon. Meron kayong gagawin na pwede kayong magtahi ng basahan. Para saan? Para tulong nyo sa mga taong may kapansanan. Hindi man pera o anumang kakayahan na meron kayo, pero yung gagawin ninyo, magtatali ako at yung mga matatali na ito, maipipenta ito, maitutulong ko sa mga taong may kapansanan. Sa mga taong okay ba sa inyo? Nabigyan kayo ng something na magpapasaya rin sa inyo, pero hindi kayo aasa na isang galing may ginawa ako at walang bayad. Hindi ganun. Ha? Isipin mo, yung ginawa mong basahan, yung ginawa mo dito, gagawa kaya kayo dito ng juice, tama ba? Ha? Pwede rin kayo magbigay ng donation. Ay, meron ako dito sobra. Pwede ba akong magbigay? Kaya may nakalagay yung donation. Pwede kayo magbigay. Any amount, tama ba ako? Opo. Any amount, ano yung mga kaya mo? Oh, meron na din kayo sa bulsa mo, pero baka wala akong pamasahe ko po magtilag ka ng pamasahe. Pero, meron kang kakayahang magbigay. Kung ano man yung maibibigay mo, may mga donation dyan. Kung dito ka sa paggawa ng mga tinapay, paggawa ng juice, pagtatahi, pili ka lang. Bakit may bag doon? Ayun, tuturuan din sila, no? Mga finished product na yan, mga bag, kaya mong gawin yan. At ikaw mismo, bilang bata, kaya mo nang mag-umpisa ng pangkabuhayan. At yung pangkabuhayan, pwede mong itulong sa mga nawawala ng pag-asa, lalo na sa mga may kapansanan. Nakakaintindihan ba tayo? Sige ba, taas ang kamay. Sinong willing tumulong dito at magbigay ng pag-asa pangkabuhayan? Sinong willing tumulong dito para magbigay ng pag-asa sa may mga kapansanan? Sige, baba ang kamay. May isa pa akong naalala, hindi lang yung mga batang minsan nagsasabi, stress ako, depress ako. May mga bata na ginagawang katatawanan ng mga taong may kapansanan. Gagawin niyo ba yun? Nagpupuso ba kayo? Pagtatawanan niyo ba yung mga taong may kapansanan? Sa halip sila ay dapat tulungan at sila ay mahalin. Kasi sila din ay nilikha ng Diyos katulad natin. Hindi natin titignan yung kanilang mga kapansanan, bagos tayo makapagdala ng pag-asa sa kanila. Ano man ang sitwasyon nila sa buhay. Okay po ba? Sige. Ngayon ay Na lang lilipat na kayo sa ibang bus.